is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic. Wow, Season 7. Yes, congrats sa atin. And Episode 2. And today is January 7, 2025. And it's a Bible Tuesday night. Yay! Yes, good Magandang evening. gabi, Anje. Good evening, Tata Bert. At good evening din po sa ating mga nanonood. Ayan. Kamusta po kayong lahat? Season 7 na, Tata Bert. Oo nga. Pakabilis naman, parang kailan lang. Yes. Okay po. Miss ka na namin, senyor. Oo nga. We love you. Ingat ka parati dyan. Kung nasaan ka man. Kung nasaan ka man. Saan ka man, naroroon, senyor. Wow. Yeah. Pwede, Tata Bert. Galing mo doon. Ayan. So, good evening po, no? Kamusta po ang weekend? Ikaw po, Tata Bert, kamusta ka po? Okay naman ako. Okay naman so far. Good. Medyo talagang namimiss lang natin si Senyor Oo talaga. nga po Yan. Pag-pray lang na pag-pray natin para makasama natin siya ulit. Ayan. Ano nga pala, no? Nalalapit na rin pala yung sino ba ito? Nazareno. Yes, Translasyon. Actually, merong pahalik ngayon. Nakapila yung mga tao dito sa may Luneta. Nag-start pa sila doon. Inagahan daw nila para naman lahat halos ay makapahalik. Ay, tama din yung Tata Bert. Para hindi po sa Webes. Inagahan nila. Pero parang marami pa rin po yan eh. Talaga yung araw ng Santo Niño, ng Nazareno will be on the 9th. Kailan ba yan? Thursday. No? Thursday. Yan. Okay po. Kung kayo po yung sumasama sa mga ganyang selebrasyon na yan, hanggat maaari po sana, dahil sa napakaraming tao yan, wag na natin isama yung mga bata. Ang problema ng iba, ang katwiran nila sinasanay na raw nila yung kanilang anak habang maliit pa sa ganung kaugalian. Siguro, Tata Bert, hindi ganun kaliit. Kumbaga, yung kaya ng makipagsabayan. Kasi maiintindihan naman po yan ng Panginoon. Siyempre, parang gusto rin naman ng Panginoon na safe ang mga bata. Di ba po? Ayun. Well, Martes ngayon, nagtaasa na naman ang ating mga fuel, no? Pinangungunahan ng diesel. Magkano ta? 1 peso and 40 centavos. Mataas, no? Mataas rin. Kita mo, magbabawas sila ng centavos lang. Tapos pag nagtaas, nasa 1 peso. Mahigit ang presyo. Then yung ang gasoline at ang kerosene, 1 peso ang itinaas. Same din. At isa pang nalalapit ngayon ang election, magkakaroon nga pala ng liquor ban. Magkakaroon ng liquor ban. Ang sabi, may mga lugar na ganyan mag-start ng January 12 ata yan. January 12. Then pati yung magkakaroon na rin ng mga checkpoints ata. May mga lugar na magkakaroon ng checkpoint pag nagkaroon na ng ang election na yan. Sorry, Tata Bert. Bakit po maaga? Kailan po ba? Hindi po ba May din? Yes, May. May pero 12 as actually early ang as January. Ilang buwan yan bago yung yan. Mag-start na rin kasi ang campaign. Kaya po pala. Ayan. Kaya na po, marami na po palang billboard at tarpaulin na. Kaya tayo po ng mga boboto, no? Piliin naman po natin yung alam nating may ikakaya. Huwag natin sayangin ito na naman po tayo. May isa na naman po tayong chance para pag-isipan natin kung mabuti kung sino iboboto natin. Okay po. Ang isa pang magandang balita, no? Hindi ko akalain na marami palang Pilipino ang nakakulong sa United Arab Emirates. 200. Ang isang magandang balita naman sa 200 na nakakulong na Pilipinos na ito, pinardon sila. Ay, thank you, Lord. So, there will be a big chance na makakabalik na sila ng Pilipinas. Pinardon na sila. Yun ang isang magandang balita. Tsaka, 200 pa, ang dami naman pala. Iba-ibang klase ng violation ng nagawa nila or whatever na hindi magandang nagawa nila sa bansang United Arab Emirates. Ang dami rin po kasing doon, Tata Bert, mga rules na kakaiba. Ang isa pang bihira mong makita sa isang leader na Pilipino yung ginawa ni
ng Prime Minister ng Canada. Ah, Si Justin Trudeau. ito. Pero mo mag-resign dahil hindi na raw siya popular. Kita mo yun? Oo nga po. Pilipino ba ginagawa Ay, yun? hindi ka cover. Criminal nga, tumatakbo eh. Yun pa ba? Yan isang maganda, no? Kita mo nung kaugalian ng isang leader, Yes. hindi ng mga bansa, ng ibang bansa, no? Opo. May prinsipyo. Mm. Hindi na raw siya kasi popular, Opo. kaya ganun ng magre-resign. Yun nga po. Hindi pa naman nag-resign, pero nagsabi na siya na magre-resign. So, Opo. he will step down. Okay po. Tapos ano pa, Tata Bert, no? May sad news. Yung ating SEA Games na athlete, no? Sinaksak siya habang natutulog siya. So, condolence po sa pamilya. Hindi pa po alam, syempre, yung kung sino po or what. Pero nakakalungkot po. Kasi, syempre, atleta natin yun, lumaban sa SEA Games. Ano po, nag-gold siya noong 2011. Ay, so, ako po. About sports naman, yung tennis player natin si Alex Ayala. I don't know, I think nasa semifinal na siya sa competition na ginaganap ngayon sa Canberra, no? Hindi ko lang alam kung ano ang latest, pero so parang alam ko nasa semifinal na siya. Hopefully, maalusutan niya yun at makakuha siya ng magandang standing naman sa tournament na yun. Good luck po, Alex. Ako, grabe po. Sunod-sunod nang nakikita natin ang galing ng Pinoy. Totoo yan. Thank you po. Ayan. Dito sa atin, medyo lumalamig ang panahon ngayon. Nakikita mo nga kanina eh. Pero grabe naman sa Amerika, yung winter storm nila. Actually, marami ng lugar. Ang grabe yung snow. Yung build-up ng snow. Hindi usual po sa nakaraan. Parang mas mataas po. Mas tumindi raw ngayon eh. At maraming lugar ang naapektuhan. Yan. Mabuti lang medyo malayo-layo yung anak ko California. Pero nararamdaman daw nila yung lamig na sa California. Opo. Kaya pala talagang dito, yung bagsak ay malamig na rin. Thank you po, at least malamig. Ayan. Sige po, tatapos. Yung yung PAL, nagpapakita na naman ng nagkaroon ng kagabi ata yun. Nagkaroon ng tawag nila na something na eruption. Ang hirap ibigkas kasi ng tongue twister eh. Scientific word. Yan. Ingat-ingat po ang mga Batanggenyo, Caviteño, ayan, kasi mga maapektuhan po. Yes. Ano pang balita natin? So, parang yun pa lang naman, karamihan kasi hindi ko na kinukuha yung balita tungkol sa mga aksidente, tungkol sa mga patayan, para naman hindi maging, enjoy yung araw natin. Yes. Po? Sa bigas. Ay, ano pong... Yung sa bigas, nagkakaroon ng balita na bababa na raw ang presyo, no? Ako kasi, ayoko ng balita, gusto ko nandiyan dyan eh. Puro balita po ba? Puro balita kasi, oo. Actually, kahit na anong baba ang sinasabi nila, still, wala pa rin nangyayari sa farmers. Bakit? Farmers po ako eh. Farmer landowner po ako. Kaya nakikita naman namin yung presyo ng abono hindi bumababa. Malalaman pwede mong sabihin na bababa ang presyo once na bumaba yung abono. Hanggat yung abono, yung presyo ng abono, ganun pa rin, huwag kang umasa na bababa ang presyo ng bigas. Yan lang po yun. Abono, pati yung iba pang gastos, gamot, yan, ganyan. Hindi bumababa, hindi bumababa. So, pag nagpabili pa lang ako, ganun pa rin eh. Okay. So, I'm not looking forward do sa araw, sa nito, na bababa, no? Balita lang. Ay, sa po pala, Tatbert, sa eleksyon, binago po nila itsura ng balota. Kasi, di ba, if naalala nyo po, nakaraan, hindi siya ganun ka-visible, ang sabi nila, kasi puro black, pating surface black. Ngayon, ginawa nila yung bilog red, may hatian doon na green, para kumbaga maging visible lang. Tapos naka-bold na po, I think, yung mga apelido. So, pero hindi pa po ata final yun. Pinakita lang nila yung draft. So, at least po, para makatulong din tayo dun sa mga hindi masyadong malilinaw ang
paningin. Makita nila. Including me. Yes, opo. So, thank you po at naisip yung gawing malinaw yung balota dahil importante po yun. Ayun. Thank you. Ano bang verse na tayo ngayon ng 119 chapters? Yan. So, sa Salmo po, no, natapos na namin yung mahabang 119 na chapter. Ang total po ng Salmo, sa mga hindi pa nakakaalam, 150. Oo nga. Nasa 130 na tayo. So, 20 na lang. Kaya natin. Thank you, Lord. Ayan. Opo. So, yan. Sa mga bago lang po nanonood, baka magulat po kayo mamaya. Ay, kasi kakantahin po namin ang salmo dahil dapat po siyang inaawit talaga dahil ginawa po siyang awit or praise song ni David at ng iba pa para po kay Yahweh nung panahon nila. Ngayon, yung tono po na nilalapat po namin ay gamit po at invento po ni Tata Bert. Dahil magaling po siyang, dahil banda po siya dati, magaling po siya kumanta at gumawa ng mga kanta. Kasi wala pong sinasabi dito kung ano po yung tunay na tono, wala. Ang musika. So, ayun po. Linalakapan linalagyan na lang natin ng tono base doon sa sarili nating gawang tono. Yes. At kay Tata Bert po may tono, sa akin po, sintonado. Ayun lang. Hindi naman nandiyan. Hindi naman. Thank you, Tata Bert, for your support. Batiin ko lang po, Tata Bert, yung mga nanonood. Ang miss na natin, na si Miss Erlinda Omania. Oh, Linda, kung nasan ka man, pagdadasal ka rin po namin. Saan ka namin. man naroroon, Linda. Ingat ka po dyan. Mahal na mahal ka rin po namin. Lola Judy, kamusta na po? Miss Aiko Olarte. Sir Joseph Crisostomo. Yan, from Pangasinan. Miss Chay Abanto. Tita Helen Tolentino. And Tita Nati Antonio. Wow, Thank you, Tita Nati. Yes. Thank you, Tita Nati. Maganda po itong nanonood ka para para maaliw-aliw ka po dyan. Ate Sally, Bore. Kailan po ang uwi ni Manay? Wala pa po? Nakauwi na po ba si Manay? Ay, nakauwi na pala. Nakauwi ka na pala, Manay. Okay po. Miss Clarissa Asa. And Miss Aurora Mayo. Si Ate Auring po ba ito? Hello, good evening po. Salamat. Galing pa ng Baguio ngayon yan. Ewan ko kung nakarating na o palabas o whatever na. Sobrang lamig daw po ng tubig. Ako, Ate Auring. Okay ka pa po ba? Ayun po kasama niya si ano po, di ba, Ate Marina? Si Marina. Pabagyo-bagyo na lang kayo, ha? Ayan. Dahil bagong taon, bagyong tao. Yeah. Huwag na po natin ipilit ang mga joke. Tata Bert, ikaw po may gusto ka po bang ikwento pa or i-share anything else? So, parang wala naman eh. Dahil halos hindi ako bumababa ng bahay talaga dahil hindi ako mahilig maggagala-gala sa mga panahon na ito. Kaya doon lang ako. Noon TV or whatever na. Brisk walk. Nagbibisi-bisi yan. Yes, pagka brisk walk. Wow. Every day po yun na may maintain? No. Okay. Twice a week lang actually. Every Thursday and Sunday. Kahit na, no? Malaking bagay yun. Yung brisk walk ko pagka Thursday, mga 1.5 hours yan. Wow! Pag Sunday, 2 hours mahigit yan. Long brisk walk kung tawagin ko. Pagka Sunday yan. Grabe ako, 30 minutes lang. Ikaw na ako 1 hour. Siguro sanay ka na po kasi. Oo. Mula sa place namin, iikutin ko yung buong cultural center complex niyan. Then, papunta ako ng gawin ng US Embassy. Oh. Okay. Then, pabalik. Makabilib ka. Thank you po. Ayan. Hello po kay Marvin Angeles. Hi, Marvin. Blythe Chloe Torres. Gilerdo Lendo, Ate Vicky, ayan. Sabi ni Ate Auring, thank you po at maayos at ligtas kaming nakauwi. Salamat naman. Thank you, Lord. Ayan po. Okay, Tata Bert, gusto mo na po bang mag-umpisa ko na po ba tayo? Sige, pwede. Sorry, Tata Bert, ikaw po ulit dahil doon ko po ibabase yung tono. Sige po. Ang pagbasa pag-awit mula sa Libro ng Mga Awit, Chapter 130, Panalangin upang tulungan ng Diyos. Isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Okay, lakayan ko pa. Yeah. Okay. Sa gitna ng paghihirap, kay Yahweh ay tumayo.
ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan, ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot, pinatawad mo kami upang sa iyo ay matakot. Sabik akong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa bantay na naghihintay ng pagsapi ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala ka kay Yahweh. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot, lagi siyang nakahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, bansang kanyang minamahal. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Tata Bert. Chapter 131. Ang mapagpakumbabang dalangin. Isang awit ng pag-akyat upang sumamba, katha ni David. Yahweh, aking Diyos, ang pagmamataas, tinalikuran ko't iniwan ng ganap ang mga gawain na magpapatanyag. Iniwan ko na rin, di ko na hinangad, mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Kaya mula ngayon at magpakailanman, si Yahweh lang, Israel, ang dapat sandigan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Chapter 132, awit ng parangal para sa templo. Isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Alalahanin mo, O Yahweh, si David na iyong alipin.
na hindi hihimlay hanggat si Yahweh ay wala pang lugar na matitirahan. Isang templong laan sa makapangyarihang Diyos ni Jacob. Aming nabalitaan nasa Bethlehem ang kaban ng tipan sa bukid ng Jaar. Namin ay nasumpungan ang aming sinabi, ang templo ni Yahweh ay puntahan natin sa harap ng trono. Siya ay sambahin sa iyong tahanan. Yahweh, pumasok ka kasama ang kaban, ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Iyong mga pari hayang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak, alang-alang naman sa lingkod mong si David, ang piniling hari. Ay huwag mong itakwil ang iyong pangako kay David mong lingkod. Huwag mong babawiin, ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala. Matapos na ika'y pumanaw sa lupa, kung magiging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang. Ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ni Yahweh na maging tahanan ang lungsod ng Zion. Ito ang wika niya. Doon ako titira habang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Ang lahat ng bagay na hingin ng Zion, aking ibibigay, hindi magugutom. Ang dahop sa buhay, iyong mga pari hayaang maghayag sa aking pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak, sa lipin ni David. Ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana, ngunit kaaway niya ay lahat mapapahiya. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa po Diyos. Chapter 133, Papuri sa mapayapang pagkakaisa. Isang awit ng pag-akyat upang sumamba.
Napakaligayat kahanga hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa't laging sama-sama na kapatid, langis ng olibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid umaagos ito, nababasa pati ang suot na damit. Katulad din nito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na tumili sa dakong maburol na bundok ng Sayon. Sa lugar na ito nangako si Yahweh ang pangakong buhay na mananatili. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Chapter 134, Paanyaya upang purihin ang Diyos. Isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri, mga naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo'y siya'y dalanginan, taas kamay na si Yahweh papurihan, papalain nawa kayo ni Yahweh. Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, magmula sa Zion ay iyong pagpapala. Ito ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Yan. Ano pa tatapos, ma'am? Ako na. Chapter 135, awit ng pagpupuri. Ay, sorry. Mhm. Pwede maghati po. Pwede rin natin lang po. Ayan, okay. Ngalan niya ay purihin, kayong mga lingkod niya, kayong lahat na sa banal niyang templo'y pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang pumili kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansa
lamang si Yahweh ang Diyos na dakila, higit siya sa alinmang Diyos-Diyosan naglipana. Ano mang nais ni Yahweh sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan, ang anumang panukala, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya itong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kihidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula itong hangin umiihip. Pinuksan niya sa Ehipto bawat anak na panganay, maging tao't maging hayop, ang panganay ay namatay. Nagpakita siya roon ng gawang kahanga-hanga upang kanyang padusahan si Parao, kanyang bansa. Marami rin naman siyang winasak ng mga bansa, at maraming mga haring pawang bantog ang pinuksa. Itong haring Amoreo na si Sihon ang pangalan, at ang haring ang ngalay o isang haring taga-Bashan, at iba pa mga hari na pinuksa sa Kanaan. Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam, ibinigay sa Israel, bayang kanyang hinirang. Ang pangalan mo, O Yahweh, ay magpakailanman. Lahat ng nilikha, Yahweh, hindi ka malilimutan. Ikaw na may mahabag sa lahat ng iyong lingkod. Ang alipin ay lalaya sa kanilang pagkagapos. Ang mga Diyos ng mga bansay gawa sa pilak at ginto, kamay ng mga tao ang humugis at bumuo, at mayroon silang bibig, hindi naman maibuka. Mga matay mayroon din, hindi naman
sa ilong man o sa bibig, ang gumawa sa kanila at lahat ng nagtiwala matutulad sa idolong sila. Narin ang lumikha, si Yahweh ay papurihan. Purihin siya, O Israel, maging kayong mga pari sa Diyos ay magpuri rin. Si Yahweh ay papurihan. Kayong lahat na Levita, lahat kayong sumasamba ay magpuri. Sama-sama ang Diyos na nasa Zion ay sambahin at purihin. Si Yahweh ay papurihan sa templo sa Jerusalem. Purihin si Yahweh. Salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Chapter 136, awit ng pagpapasalamat. Purihin si Yahweh sa kaniyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Pinakadakilang Diyos na mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Dakilang himala at kapabalagan, tanging Kanya lamang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Itong kalangitan Kanyang ginawa, ng buong kahusayan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Nilikha ang lupa at pati ang tubig nitong kalaliman. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Siyang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Nilikha ang araw upang sa maghapon ay siya ang tumanglaw. Pag-ibig
pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang kanyang nilikhang pananglaw, kung gabi, bituin at buwan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang mga panganay na mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Mula sa Ehipto, kanyang inilabas ang mayang hinirang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang ginamit niya'y mga kamay, yang makapangyarihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang dagat na pula, kanyang inutusan at nahahatin naman. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Ang pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ngunit nilunod niya itong paraon at tukbong sandatahan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Nang mailabas na'y siya ang kasama, habang nasa ilang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Siyang pumatay sa haring Amoreo, ang haring
Siyon, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Siya rin ang pumatay sa bantog na si Og, ang hari ng basan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ipinamahagi niya sa Israel, bayang minamahal. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Di niya nilimot nang tayo'y malupig ng mga kaaway. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Pinalaya tayo nang tayo'y masakop ng mga kalaban. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Lahat ng pagkain ng tao at hayop, siyang nagbibigay. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, Tata Bert, ang haba po Oo, pala. okay lang yun. Sige, ako na Hindi po mo yung... pwedeng putulin yan. Ako na lang po yung itong dalawang last part. Chapter 137, Panaghoy ng mga Israelitang dinalang bihag. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami nakaupong tumatangis sa tuwing Zion. Aming naalala sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila. Isinabit namin doon yaong dala naming lira. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumubig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig tungkol sa Zion.
yaong paksa iyong nais nila awit. Ang awit para kay Yahweh, paano namin aawitin? Samantalang kami bihag sa lupain, hindi amin, ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog. Limutin ang Jerusalem, di na ako aawit pa, kung ang aking sasapitin sa isip ko talaala, ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan ko'y sa iba ko hahanapin. Yahweh, sana'y gunitain, ginawa ng Edomita ng ang bayan. Jerusalem ay malupig at makuha, sumisigaw silang lahat ng wikang binabadya, ihiguna ng lubusan, sa lupa ay ibagsak na. Tandaan mo, Babylonia, ika'y tiyak wawasakin, dahilan sa ubod sama ang ginawa mo sa amin. Yaong taong magwawasak, mapalad na ituturing, kung ang inyong mga sanggol kunin niya at durugin. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan, last chapter na babasahin po namin ngayong araw. Chapter 138, Panalangin ng Pagpapasalamat. Katha ni David. Yahweh, ako'y buong puso aawit ng pasalamat sa harap ng ibang Diyos. Pupurihin kitang ganap sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan, dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako, dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari. Pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi, ang lahat ng ginawa mo ay kanilang angawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Kung ang
Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi yan nililimot ang aba at may hirap. Kumubli may kita niya ang hambog at ang pasikat, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin. Ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo mapupusok, kung kaaway ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ng lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo ay magaganap. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Thank you po. At yun po, at tutuloy po namin 139 na chapter hanggang po saan po next. Mabot tayo sa 138. Supposedly hanggang 136, no? Opo. Pero nadagdagan. Opo. Sorry po ulit, Tata Bert. Ang haba po pala nung isa. Hindi, okay lang Thank you po. yan. Ayan po. Sige po, ako na po muna ang Tata Bert. So, sa akin po no, ang ganda. Kumbaga, dito po, lagi po nila inuumpisahan yung purihin. Purihin po parati si Yahweh sa mga kantahan po ni David. Ang sumunod po yung mahabang kinanta po ng Tata Bert. Maganda po yung lagi nilang inuulit. Siguro ini-emphasize nila yung pag-ibig po ng Diyos. Yun po talaga ang pinakatunay, magpakailanman, hindi nagbabago, walang kupas. So, sana lagi po natin tandaan na kapag tayo'y pakiramdam natin tayo'y bigo, malungkot, depressed, at kung ano man pong pagsubok pinagdadaan, lagi natin isipin na ang Diyos nandyan lang po, hindi nawawala. Nakatingin lang po sa iyo yan, tinitingnan niya kung gaano po kalaki ang pananampalataya mo, kung gaano kalakas ang pagpuri mo sa Kanya. Dahil patuloy ka naman niya pong mamahalin kahit nagkakamali po tayo. Yun po yung unconditional love. Siya po talaga ang ultimate symbol ng walang hinihiling kapalit. Kaya kung pakiramdam nyo, kulang kayo sa pagmamahal, wala nang mamahal sa inyo, nako, Diyos lamang po, sapat na po. Ayun lamang po. Mula sa verse 130 hanggang 138, hindi nawawala yung laging pagpapapuri sa Panginoon o kay Yahweh. Sa ginawa nilang ito, alam nila kasi na dumaan sila ng hirap. Kung babalikan natin yung istorya na yun, ang mga Israelita ay nalupig din ng ibang mga bansa, katulad ng mga Edomita, ng mga Babylonian, kung saan talagang pinahirapan sila. Nahirapan sila. At yun ang binanggit nga nila kay Yahweh na nahirapan sila doon. Pero hindi nawala yung kanilang pananampalataya kay Yahweh. Alam nila na darating din ang panahon na sila ay lalaya at tutulungan ni Yahweh. Ganun nga ang isang nila na sa 130, no, nagkaroon sila ng panalangin para ikangas na tulungan ng Diyos. Nabanggit din dito yung naipangako ni David na ipagtatayo niya ng tahanan niya si Yahweh. Actually, hindi si David ang nakakumpleto niyan, no? Yung kanyang anak na si Solomon. Dahil, pero ang ginawa ni David noon, kung natatandaan natin yung istorya, ay kasama na siyang nag-ipon ng mga materialis na kakailanganin doon sa tahanan ng Panginoon. At yung kanyang anak na si Solomon, ang nakapagpatayo nito. Dahil binanggit din naman, ni Yahweh kay David noon na hindi siya
ang makakagawa ng bahay na yun, nung tahanan niyang yung kundi yung kanyang anak. At sinabihan din siya ni Yahweh na kung magpapatuloy ang pagdalangin nila, yung paggalang nila, at yung paniniwala nila kay Yahweh, na sa lahi ni David ang ikagaganda ng Israel. Yung kanyang mga anak ang mamumuno rito o maghahari dito at magdadala ng kagandahan para sa mga Israelita. At ganun nga naman ang nangyari. Now, itong mga pag-oope o yung panalangin at yung pagsamba kay Yahweh, no? Halos parang hindi na rin ginagawa ngayon. Noong panahon ni Jesus, nagkaroon ng pagbabago dito sa ginawang ito. Ang kay Jesus na lang, nung tinanong nga siya ng kanyang disipulo, Panginoon, papaano namin kayo mapaglilingkuran? Ang sagot lang ni Kristo, kung ano ang ginawa mo sa iyong abang kapatid, ay ginawa mo sa akin. So para bang sinasabi ni Kristo dito, na yung mga sambahay, yung mga hindi siya masyadong interesado. Mas gusto niya na yung gumawa ka ng maganda sa iyong abang kapatid. Dahil isang klase at mataas na pagsamba para sa Diyos yung ganung bagay. Gumawa ka, o ika nga kung ano man ang ginawa mo sa iyong abang kapatid, ay siyang ginawa mo sa akin. Yun lang ang akong masasabi sa bagay na yan. Ganda. Thank you, Tata Bert. Thank you po doon. Ayun po. So, bukas po, meron pong healing. Wednesday po, so may novena po ng alas 8. May lecture po si Tata Bert, yung 118 lecture. Ulitin niya po yung 118. Yes. 118 lecture. Yes. Opo. And then healing po right after. Ayun. Sa ating na po palang may ihabol na lang namin, nagdadasal din naman po tayo syempre. Nawa, wag nating kalilimutan na isama si Senyor sa ating pagdarasal na sana makabalik na po siya rito sa center. Miss na po. Kung gaano siya ka-miss, miss na miss po lalo namin siya. Pagdasal po natin na makabalik na siya dito sa ating healing center. Marami pong salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po. Join po kayo online vigil. Thank you po. God bless. Thank you, Tata Bert.